Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pedro, unang kabanata. Ngunit mayroon ding mga bulaang propeta sa mga tao, kung paanong magkakaroon ng mga bulaang guro sa gitna ninyo. Lihim silang magpapasok ng mapangwasak na mga maling pananampalataya at itinatanggi pa nga ang soberanong Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala ng mabilis na pagkawasak sa kanilang sarili. Marami ang susunod sa kanilang mga kahiyahiyang daan at dadalhin ang daan ng katotohanan sa kasiraan. Sa kanilang kapalaluan ay pagsasamantalahan kayo ng mga gurong ito, ng mga kwentong gawa-gawa nila. Ang kanilang paghatol ay matagal nang nakabitin sa kanila, at ang kanilang pagkawasak ay hindi natutulog. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang sila'y nagkasala, kundi sila'y ipinadala sa impyerno na inilagay sila sa mapanglaw ng mga bilangguan upang ikulong para sa paghahatol. Kung hindi niya kinaawaan ang sinaunang daigdig nung dinala niya ang baha sa masasamang tao nito, ngunit pinrotektahan si Noah, isang mangangaral ng katuwiran, at 7 iba pa. Kung hinatulan niya ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng pagsunog sa mga iyon upang maging abo, at ginawa silang halimbawa ng kung ano ang mangyayari sa mga masama. At kung iniligtas niya si Lot, isang taong matuwid na nababagabag sa maruming buhay ng mga taong makasalanan, sapagkat ang taong matuwid na naninirahan kasama nila araw-araw ay pinahirapan sa kanyang matuwid na kaluluwa sa pamamagitan ng mga masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kung gayon, alam ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga makadiyos na tao mula sa mga pagsubok at ibinbin ang mga hindi matuwid para sa araw ng paghuhukom, habang ipinagpapatuloy ang kanilang kaparusahan. Ito ay totoo lalo na sa mga sumusunod sa tiwaling pagnanasa ng makasalanang kalikasan at hinahamak ang awtoridad. Matapang at mayabang, ang mga taong ito ay hindi natatakot na siraan ang mga makalangit na nilalang. Gayunpaman, kahit ang mga anghel, bagamat sila ay mas malakas at mas makapangyarihan, ay hindi nagdadala ng mapanirang puri na mga paratang laban sa gayong mga nilalang sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang mga taong ito ay lumalapastangan sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Para silang mga mababangis na hayop, mga nilalang na may likas na ugali, ipinanganak lamang upang mahuli at mapuksa. At tulad ng mga hayop, sila rin ay mamamatay. Babayaran sila ng pinsala para sa pinsalang ginawa nila. Ang kanilang ideya ng kasiyahan ay ang makipag-inuman sa sikat ng araw. Sila ay mga batik at dungis na nagsasaya sa kanilang mga kasiyahan habang sila
ay nagpipiesta kasama ninyo, na may mga mata na puno ng pangangalunya. Hindi sila tumitigil sa pagkakasala. Inaakit nila ang hindi matatag. Sila ay mga dalubhasa sa kasakiman, isang isinumpang inakay. Nilisan nila ang tuwid na landas at lumihis upang sundan ang daan ni Balaam na anak ni Beor, na mahal ang kabayaran ng kasamaan. Ngunit sinaway siya ng isang asno dahil sa kanyang pagkakamali, isang halimaw na walang salita na nagsalita sa boses ng isang tao at pinigilan ang kabaliwan ng propeta. Ang mga taong ito ay mga bukal na walang tubig at ambon na dala ng bagyo. Ang pinakamaitim na kadiliman ay nakalaan para sa kanila, sapagkat ang bibig nila ay walang kabuluhan, mapagtaas na mga salita, at sa pamamagitan ng pag-akit sa mahalay na pagnanasa ng makasalanang kalikasan ng tao, ay hinihikayat nila ang mga taong kakatakas pa lamang mula sa mga namumuhay sa kamalian. Nangangako sila sa kanila ng kalayaan, samantalang sila mismo ay mga alipin ng kasamaan. Sapagkat ang isang tao ay alipin ng anumang nakapanginoon sa kanya. Kung nakatakas sila sa katiwalian ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, at muling nabigis dito at nagtagumpay, mas masahol pa sila sa wakas kaysa noong una. Mas mabuti pa sa kanila na hindi nalaman ang daan ng katuwiran kaysa malaman ito at pagkatapos ay talikuran ang sagradong utos na ipinasa sa kanila. Sa kanila ay totoo ang mga kawikaan. Ang aso ay binabalikan ang kanyang suka, at ang baboy na hinugasan ay bumalik sa kanyang paglublob sa pusali. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo na naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong Dahan-dahang Paglago. Binuksan ni Apostol Pedro ang kanyang ikalawang liham sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay diin na nangangailangan ng panahon at kasipagan upang malinang ang iba't ibang disiplina sa ating pang-araw-araw na buhay. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang liham, unang kabanata mula 5 hanggang 8 talata. Sinasabi dito, kung hindi niya ipinagkait sa sinaunang daigdig noong dinala niya ang baha sa masasamang tao nito, ngunit pinrotektahan si Noah, isang mangangaral ng katuwiran, at 7 iba pa. Kung hinatulan niya ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng pagsunog sa mga iyon upang maging abo, at ginawa silang halimbawa ng kung ano ang mangyayari sa mga masama. At kung iniligtas niya si Lot, isang taong matuwid,
na nababagabag sa maruming buhay ng mga taong makasalanan. Sapagkat ang taong matuwid na naninirahan kasama nila araw-araw ay pinahirapan sa kanyang matuwid na kaluluwa sa pamamagitan ng mga masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Tinapos niya ang kanyang liham sa utos na ito. Lumaki sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang liham, 2 kabanata, 18 talata. Sinasabi dito, ngunit patuloy na lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Bagamat ang layunin ng Panginoon para sa ating lahat ay ganap na pagiging perpekto, hindi niya inaasahan ang katapusan ng walang paraan na kinabibilangan ng ating kasipagan sa panghabang buhay na proseso ng paglago. Sa kanyang aklat ng mga awit, 23 kabanata, nasasaad, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin. Naganda ka ng mesa sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang tasa ko. Tunay na ang kabutihan at pag-ibig ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Lahat ng bagay na kapakipakinabang ay nangangailangan ng oras, ngunit ang oras ay nasa ating panig. Mayroon tayong natitirang bahagi ng ating buhay upang umunlad. Ang Diyos ay kahanga-hangang matiisin. Siya ay hindi kailanman susuko sa atin hanggang sa ang kanyang gawain ay tapos na. Hindi pa tayo tapos, pero isang araw at malapit na matatapos din ang Diyos. At ito ay sapat na para sa akin. Ito ba ay sapat na mabuti para sa iyo? Araw-araw, higit na katulad ng aking tagapagligtas. Araw-araw ang kalooban ko ay bumibitiw. Hanggang sa wakas, si Kristo ang magkahari ng lubos sa puso kong ito na nagpapasalamat. Mga kabayan, ang pagpapala at presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo, at tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon,
dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. Bago ako tuluyang magpaalam kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pedro, ikatlong kabanata, 18 talata. Ngunit patuloy na lumalago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. At iiwan ko rin sa iyo kabayan ang makabuluhang siping ito. Walang mga shortcut sa espiritual na kahinugan. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.